Magandang umaga mga kataktika. At ngayong araw na to, update ko kayo sa ating pag-aalaga ng manok. So ngayon, pakita ko sa inyo itong pares ng ating Henna Seal at yung pares ng ating Silky Chicken. So ito na nga yung pares ng ating Henna Seal. Update natin. So yan. Nakisig na yung ating rooster mga kataktika. So bibigyan natin sila ng pagkain today. Yan. Ngayon, ang bibigay pa rin natin sa kanila, ito, yung ating mixture ng mais at Bio 2. Dahil mga breeder niya yan, ito, bibigyan natin ng fresh na dahon ng kalabasa. Siyempre, malunggay. At, yan, yung mga balat ng papaya. O yan mga kataktika, yan yung bibigay natin sa ating mga alagang manok today. So, hindi na natin ginagayat-gayat dahil isang way din kung limited lang ang number ng ating mga alagang manok at meron naman tayong mga sapat na gulay at prutas para sa kanila, okay na. Pero kung marami kang mga alagang manok, para lahat sila mabigyan mo, ang best way ay gayatin mo. Lagyan ng darak mais, darak palay. Pero since limited sila, konti lang naman ang number ng ating mga alagang manok. So, ang gagawin natin, pwedeng direct na. At hayaan natin na tuka-tukain na lang nila yung mga pagkain. Yan. Bigyan muna tayo ng darak mais. Diba? Ang gentle ng ating rooster. Tawag niya pares niya. Yan yung pares niya mga kataktika. So itong Henna Seal natin, Henna Seal ang tawag natin kasi yan yung produkto ng ating ginawang crossbreed ng heritage to native. Then yung naging produkto nun, yun ang ikin-crossbreed naman natin sa Silky Rooster. So ito nga, itong rooster natin, yan, itong Henna Seal natin ng batch 3, nakuha niya yung kulay nung rooster na silky. Kaya yung palong niya lumabas crown. Ang balahibo niya sa paa talagang makapal din naman. At yan, yung buntot niya simpleng-simple, ganda ng forma. Yan, at advantage yan, maamo yan mga kataktika. Okay. So yan yung mais at Bio 2. Yan. Yung partner niyan, yun yung sa batch 4 natin. Kaya medyo bata pa yan. So, nandito naman yung ating pure silky. So, yan yung silky natin na rooster ngayon. So pinapakain natin ngayon ay dry. So binibigyan natin ng pagkain, binibigyan natin sa umaga hanggang hapon na yon. Yan. So isang ano rin mga kataktika, isang pamamaraan din ng ating backyard pag-aalaga. Binibigyan din natin sila ng enough na pagkain at inumin mula sa umaga hanggang sa hapon. Ayan, after natin bigyan, next na ibibigay naman natin ay ang yan, yung balat ng papaya mga kataktika. So ito, dahil lumaki sa gulay itong ating mga alagang manok, sisiw pa lang din kasi yan talagang sanay na sila sa gulay. So, yan talaga yung kanilang gustong gusto. So, maganda yung harvest natin na papaya. O, kanila yung balat.
Di ba mga kataktika? Tapos, syempre para tumaba naman yung mga halaman, yung fertilizer galing din naman sa ating mga alagang manok. So, organic yung ating ginagawang pag-aalaga ng manok at paghahalaman. Yan. Ngayon din dito sa kabila. Yan. So, binigyan natin sila ng mais. Yan. Oh, yan mga kataktika. Para manatiling healthy yung ating mga alagang manok, bigyan ng ating mga prutas at gulay. And then ito naman, yan, lalagay lang natin dito. Hayaan lang natin na tuka-tukain nila yan. Dahil gusto rin nila yung meron silang libang. So yung nutrients niyan, makukuha rin nila. So may prutas at meron silang gulay. Yan, enough na yan para sa maghapon nila. Nandiyan dito. Yan ang libangan nila. So, meron silang mga pipilian. So, isang pamamaraan din mga kataktika na maging healthy yung ating mga alagang manok. Tingnan mo to. So meron siyang gulay, prutas. Bakit? Dahil alam natin ang gulay at prutas ang magpapalakas sa ating mga alaga manok. Napakahalaga kasi sila ay mabigyan ng vitamina at the same time may enjoy nila yung kanilang pamumuhay araw-araw. So kahit nakakaisa, limited yung space, bigyan natin yung pangailangan nila. Diba? So mula nga mga kataktika ng 2 taon, ginagamit natin na pamamaraan ng pag-aalaga ng manok ay organiko. So ito mga kataktika, update ko na kayo. Yan, so hinahanap nyo yung partner nito. Yan, narito na siya. So ito yung hen natin na at naglilimlim na siya. Sinig naman sa tunog. Titignan natin ang kanilang magiging anak. Dahil dark siya. At dito naman, yan. Mga kataktika. Ang itlog na rin itong ating yan, meron ng 5 itlog. Itong ating henasil. So yan yung hen natin na henasil. Yan. So ang itsura niya mga kataktika ay nag-evolve na. May 5 daliri sa paa. Kulay blue na yung earlobes niya. Ayan. At maamaw din siya. Maganda yung kulay nitong isa na to. So yun yung pork batch ng ating henasil. Yung rooster natin, siya yung 3rd batch. Pero ang kapal din ng balahibo sa paa, ulo niya.
At maganda nga mga kataktika, maaamo itong batch na to. Titignan natin ngayon kung ano ang kalidad nila pag hatch at pag aalaga ng mga sisiw. So yan. So may itlog na yung ating henna seal. Yan. At yung ating silky hen naman, nag-hatch na. Kaya binukod na natin yung rooster. Yan siya. So, condition lang sa dyan. Bigyan natin ng gulay, prutas, at darak mais. Pakain natin. Darak, Bio 2. Kapag katulad ngayon, naglagay lang tayo ng mais at Bio 2. Pero minsan naghahalo pa rin tayo ng darak. Pero, yan. Ayan natin, na-enjoy nila. Yung dry naman na pagkain. So, wala munang darak. For today, dry yung pagkain nila. Gulay, prutas, at binigyan natin ng Bio 2 at mais. Pero makita nyo, yung darak na binibigay natin, alternate. Pero itong dry na mais at Bio 2, for the whole day na yan, binigyan natin ng prutas at gulay. Yan. Yan ang kanilang magiging pagkain. At update ko kayo sa kalalabasan nitong kanilang produkto nitong henna seal. At dito rin sa silky natin na ito yung rooster natin. Okay mga kataktika. Don't forget to like, share, and subscribe mga kataktika. Yan ang update sa ating henna seal. Yan, henna seal at ang ating silky chicken. Thank you for watching. Basta ang highlight mga kataktika, nagbigay tayo ng gulay, prutas, at mais at Bio 2 sa kanila. At makikita nyo talaga naman, laking gulay at prutas sila mga kataktika.